Maligayang pagdating sa kwento sa dilim, isang mundo kung saan bawat sulok ay may tagong lihim. Mga kwentong bumabalot ng takot at mga misteryong pilit na ikinukubli ng gabi. Halina't samahan ninyo ako sa isang paglalakbay tungo sa madilim na bahagi ng ating panitikan at mga alamat. Mga kwentong minsan ay katang-isip, ngunit minsan baka mas totoo pa kaysa sa ating inaakala. Ngayong gabi, isang tanyag at kinatatakutang urban legend ng Pilipinas ang ating isasalaysay. Ang nakapangingilabot na kasaysayan ng isang babaeng naging asawa, naging ina, naging kaibigan. Ngunit sa isang iglap, siya rin ay naging halimaw na hindi kailanman malilimutan ng mga Pilipino. Siya si Maria Labo. At ang malaking tanong, totoo nga ba siya? O isa lamang alamat na isinilang mula sa takot ng bayan? Ang simula, isang payak na pamilya. Sa bayan ng Capiz, isang lugar na kilala sa mga kwento ng aswang at iba pang nilalang ng dilim, naninirahan ang mag-asawang si Maria at si Damian. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit may saya sa simpleng pamumuhay. Mayroon silang 2 anak, si Toto at si Inday. Si Maria ay kilala bilang isang mapagmahal na ina at masipag na asawa. Ang mga kapitbahay ay humahanga sa kanyang kabaitan at kasipagan. Ngunit, gaya ng maraming Pilipinong pamilya, lagi silang kapos sa pera. Maliit lang ang kinikita ni Damian bilang pulis. Madalas ay nagkakandautang sila. At ang pangarap na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga anak ay tila napakalayo. Madalas magtalo ang mag-asawa tungkol sa gastusin, ngunit sa kabila ng lahat, matibay ang kanilang pagsasama hanggang dumating ang araw na magbabago ang lahat. Ang pag-alis, isang hapon, habang namimili sa palengke, nakasalubong ni Maria ang isang matagal ng kaibigan. Doon siya inalok ng trabaho bilang domestic helper sa Dubai. Noong una, tumanggi siya. Mabigat sa loob ang iwan ng pamilya. Ngunit habang iniisip ang kanilang kahirapan, napagtanto niyang baka iyon na lang ang tanging paraan upang makaahon sila. Kaya, sa kabila ng lungkot, tinanggap niya ang alok. Sa paliparan, bago siya sumakay ng eroplano, mahigpit siyang niyakap ng kanyang pamilya. Sa kanyang isipan, isang pangako lang ang paulit-ulit. Kailangan kong magsakripisyo para sa aking pamilya. Ang bagong buhay sa Dubai. Maswerte si Maria dahil mabait ang kanyang amo. Tinuring siyang parang kapamilya at hindi inalipusta. Dahil dito, nakapagpadala siya ng pera at unti-unting gumaan ang buhay ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Ngunit dumating ang panahong nagkasakit nang malubha ang kanyang amo. Dahil wala nang ibang maaasahan, si Maria mismo ang nag-alaga rito. Buwan ang lumipas na halos walang tulog at walang pahinga. Hanggang isang gabi, tinawag siya ng kanyang amo, ang mahiwagang bato. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang nanghihina ito. Nanginginig ang kamay ng amo habang may iniaabot. Isang maliit na bato na kumikislap sa dilim, parang may sariling liwanag. Kapag tinanggap mo ito, bulong ng kanyang amo, magkakaroon ka ng kapangyarihang higit pa sa kaya mong isipin. Ngunit may kapalit. Nag-alinlangan si Maria, ngunit nanaig ang kuryosidad. Sa isang iglap, inilunok niya ang bato. Agad siyang nakaramdam ng pagkahilo, pagsusuka at matinding init sa kanyang katawan. Nang magpatingin siya sa doktor, wala namang nakitang sakit. Sa takot, nagpasya siyang bumalik na lang ng Pilipinas. Ngunit hindi niya alam, dala na niya ang sumpa. Ang pagbabago, pagdating niya sa kanilang tahanan, napansin agad ni Damian na may kakaiba sa kanyang asawa. Tahimik ito, mabilis magalit, at madalas ay tila may malalim na iniisip. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kawalan, parang may kinakausap na hindi nakikita. At sa mga gabing huli, nang umuwi si Maria mula sa bayan,
May naaamoy si Damian na kakaiba mula sa kusina. Isang matapang na amoy na parang dugo. Pinili niyang manahimik. Mahal niya si Maria at umasa siyang lilipas din ng lahat. Ngunit isang gabi, dumating ang kinatatakutan, ang hapunan. Pagod na umuwi si Damian mula sa trabaho. Sinalubong siya ni Maria ng ngiti. Handa na ang hapunan sa lamesa. Tawagin mo na ang mga bata. Sabay-sabay tayong kumain. Waka ni Damian. Ngunit hindi sumagot si Maria. Ngumiti lang ito at parang may tinatago. Kinabahan si Damian. Agad niyang tinungo ang silid ni na Toto at Inday. Ngunit wala roon ang mga bata. Mabilis siyang bumalik sa kusina at doon siya natulala sa nakapangingilabot na tanawin, ang nakakatakot na tuklas. Sa sahig, may bakas ng dugo. Sa gilid ng ref, may marka ng maliit na kamay na tila sugatan. Nang binuksan niya ang pinto ng ref, halos bumigay ang tuhod niya. Nandoon ang ulo ni Toto, nakatingin sa kanya na parang humihingi ng saklolo. Sa mga platito at mangkok, nakakalat ang mga pira-pirasong bahagi ng katawan ng kanilang mga anak. Nanginig si Damian. Dahan-dahan siyang lumingon kay Maria. Nakaupo ito sa lamesa, malakas na tumatawa. May dugo sa kanyang mga labi, ang paghihiganti. Sa sobrang galit at pighati, dinakma ni Damian ang kutsilyo at buong puwersang sinaksak ang mukha ng kanyang asawa. Tumama ito sa pisngi, nag-iwan ng malalim na hiwa. Ngunit imbes na mamatay, tumayo si Maria. Humalakhak siya ng malakas, saka tumakbo palabas ng kanilang bahay. At mula noon, siya ay nakilala bilang Maria Labo. Mula sa salitang labo na nangangahulugang hiwa o laslas. Ang pagkalat ng lagim, mabilis kumalat ang balita. Hindi lang sa Capiz kundi maging sa Iloilo, Cebu, Leyte at Mindanao. Maraming ulat na may babaeng may malaking hiwa sa pisngi na kumakatok sa mga bahay tuwing gabi. Magpapanggap itong nagugutom, hihingi ng pagkain. Ngunit kapag binigyan, bigla itong nagiging halimaw at kakain ng laman ng tao. May ilan ding nakakita raw sa kanya sa gitna ng kagubatan. Tumatakbo ng mabilis, may matatalim na mata at may bakas ng dugo sa kanyang mga kamay. Ang alamat at ang kultura, iba-iba ang bersyon ng kanyang kwento. May nagsasabing totoo ang lahat, na siya'y naging aswang dahil sa mahiwagang bato. May iba namang naniniwalang katang-isip lamang siya, ginawa upang takutin ang mga bata at disiplina ang kabataan. Ngunit iisa ang malinaw. Nananatili ang pangalan ni Maria Labo bilang isa sa mga pinakakilalang alamat ng bansa. Isinalaysay na siya sa mga libro, isinapelikula at naging bahagi ng kulturang Pilipino. Para sa iba, siya ay simbolo ng panganib ng pagnanais ng kapangyarihan at pera. Para sa iba, siya ay isang babala na may mga bagay sa mundong ito na hindi dapat pakialaman. Katotohanan o alamat. Ngunit muling bumabalik ang tanong, totoo ba si Maria Labo? Hanggang ngayon, walang matibay na ebidensya, walang opisyal na tala, walang pangalan sa dokumento, at walang malinaw na patunay. Ngunit bakit patuloy siyang nabubuhay sa kwento ng bawat Pilipino? Dahil sa ating kultura, malalim ang paniniwala sa mga nilalang ng dilim, mga aswang, maligno, at halimaw na hindi maipaliwanag ng agham. At sa bawat pag-ulit ng kwento, lalo lamang itong lumalakas, lalo lamang itong nagiging totoo sa ating isipan, ang pagtatapos. Kaya kung sakaling may marinig kang kumakatok sa iyong pintuan sa hating gabi at makita mong may isang babaeng may malalim na hiwa sa pisngi, magdasal ka na lang dahil baka ang nasa labas ng iyong pintuan ay walang iba kundi si Maria Labo. At dito nagtatapos ang ating kwento sa dilim. Lagi mong tatandaan, may mga kwentong pilit na itinatago sa dilim, ngunit handa nating isalaysay upang maranasan mo ang kilabot. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim, i-like ang video na ito
at ishare sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Hanggang sa muli,